So kahapon sa aming family worship, that's April 8, 2025, bandang mga 6:30, we read Acts, we studied Acts 16, verse, yung entire chapter na yun. Before nag-start yung family worship namin, may nire-raise na concern yung bunso kong anak sa kanyang kuya. And prior to family worship, nagkaroon pala sila ng conflict. Basically, ang sinasabi niya is yung kuya niya is galit sa kanya. Nung tinanong ko yung kanyang kuya, dinenay naman ito ng kanyang kuya at sinasabing hindi daw siya galit. So, one of them, of course, is telling the truth. And alam niyo yun, imbis na sundan niyo pa yung rabbit trail, rabbit hole, of course, mag-exhort ka na lang ng reconciliation sa kanilang dalawa, and that's the beauty of family worship. Dahil nare-require ka talaga na i-reconcile ang mga conflict sa tahanan. Even these kids, by the way, they are 12. 12 yung isa, 11 yung isa, yung bunso. And isa sa mga binigay kong mga thoughts to contemplate sa relationship nilang magkapatid is yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Sabi ko sa kanila na, tinanong ko sila, nakikita nyo ba na si Daddy ay palaging inaaway si Nanay? O kaya si Nanay palaging inaaway si Daddy? Nakikita nyo ba yung ganong relasyon namin na lagi kami naiinis sa isa't isa? Well, basically, ang sagot naman nung dalawa is hindi. Pangalawang tanong, nakikita niyo ba na si Daddy ay palaging inis sa inyo, palaging galit sa inyo in the same way kay Nanay? Of course, ang sagot nila ay hindi. So, bakit importante na hindi kami ganun sa inyo at hindi kami ganun sa isa't isa? Ito ay dahil sa pagmamahal na sinet, standard ng pagmamahal na sinet ng Panginoon, kung paano niya minahal, Panginoong Hesukristo, kung paano niya minahal ang kanyang iglesia, church, ay ganun din dapat minamahal ng husband yung kanilang mga wife. So, sabi ko sa mga anak ko, kung ano yung nakikita ninyo sa amin bilang mga magulang, kung paano namin minamahal yung isa't isa, ay naway ganun ang ipakita ninyo sa isa't isa bilang kayong dalawang magkapatid. Lalaki kayo, dalhin nyo yung ganong klaseng ugali na nag-forbear kayo sa isa't isa, nag-extend ng patience. In-address ko yung panganay, ikaw kuya, madali kang mainis. Yung pagkainis ay it's a matter of choice. No, it's a matter of choice. You can choose na mainis ka or you can choose to extend patience, extend love, forbearance sa kapatid mo. Ikaw naman, nabunso, makulit ka. Alam mo na ganun si kuya mo, di ba? Dahil working in progress yung ganung attitude, huwag mo nang palaging inisin yung kuya mo. So, yun. Sabi ko naman sa kuya niya na, kuya, baka si Dandan yan yung way of, alam mo yun, para magkaroon kayo ng tawanan, kulitan, pero yung kuya kasi ni Dandan is medyo si Jiraya medyo seryosong tao. Si Dandan medyo happy, jolly, makulit. So, maybe nakukulitan. But at the end of it all, no, character differences kasi, personalities. Importante ma-integrate natin in times of conflict, ma-mirror natin kung paano nag-forbear si Christ sa kanyang church, minahal ni Christ yung kanyang church, pinurify ni Christ yung kanyang church sa pamamagitan ng salita. And as I imitate that Christ-likeness, also encourages my two sons to imitate me as I imitate Christ. So, again, bottom line dito is yung family worship, yung importance ng family worship sa bahay, even yung conflict ng husband and wife, madaling ma-resolve kung merong scheduled family worship. So, yun lamang. Share ko lang.